Praise God! Are you ready to worship the Lord? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to the Lord! Hallelujah! Magampo talabing gamhanang namong Diyos. Hallelujah! Salamat, Lord God, sa kusog kapasok panlawas ni magyatag ka namo, Lord God. Lord, aniya kami magatigong, Lord God. Hallelujah! Magiusa sa among pagdaig, diya kanimo, Lord. Salamat sa manghel na magauban ka namo, Lord God, sa pagdaig, pagsimba, Lord. Na muabot siya sa imong trono, Diyos, ang among pagdaig. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dalay kong kau, Diyos, God. Hallelujah. Salamat sa proteksyon, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa good health, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Karon ng adlaw sa pagmaya, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba. Atong daigon atong buhi nga Dios. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulokso, musayaw, musingit ug magugyaw, balaan dalay ko nga Dios. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulokso, musayaw, musingit ug magugyaw, galaan gamhanan ang Dios. Daikon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios, naway kausaban hangtod sa kahangguran, daingon ko ikaw sa way katapusan. Hallelujah! Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulokso, musayaw, musingit ug magugyaw, balaan dalay ko nga Dios. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulokso, musayaw, musingit ug magugyaw, balaan gamhanan ang Dios. Daikon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matukoy ka sa akong pagsimba. O Dios, naway kausaban hangtod sa kahangguran, daingon ko ikaw sa way katapusan. Daingon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios, naway kausaban hangtod sa kahangguran, daingon ko ikaw sa way katapusan. Daingon ko ikaw, daingon
gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban hangtod sa kahangturan, dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ta ang hari, dayon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang maluluwas na. Dayon ta ang hari, dayon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang kadaugan ta. Hala, hala, musayaw ta, hala mo lukso ta. Isang kamot, isa ang kamot, ipakpakan niya, unday kuntas niya. Narantili lihok-lihok, lihok-lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ngalan niya. Dayon ta ang hari, dayon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang maluluwas na. Dayon ta ang hari, dayon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang kadaugan ta. Hala, hala, musayaw ta, hala mo lukso ta. Isang kamot, isa ang kamot, ipatpakan niya, ukay kuntas siya. Ihililihok-lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ngalan niya. Hala, 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 musayaw ta, hala mo lukso ta. Isa ang kamot, ipagpakan niya, magdayon ta siya. ililihok-lihok, ililihok-lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ngalan niya. Bayawon ta ngalan niya, bayawon ta ang ngalan niya sa atong pagsimba. Yes, hallelujah. Sa atong awitan, sa atong halaran, ug siya ang pasidunggan. Bayawon ta, bayawon ta ang ngalan niya sa atong pagsimba. Sa atong awitan, siya atong halaran, ug siya ang pasidunggan. Siya atong awitan, siya atong halaran, ug siya ang pasidunggan. Siya atong awitan, siya atong halaran, siya ang pasidunggan. Atong ibayaw ito mga kamot sa pagdaig. Hallelujah! Praise God! Pasidonggan ka na, Praise Dagan salamat, Panginoon.
imo kang gibayan. Ipataas na mo ang imong ngalan naman. Kanunay ka na, O Diyos. Worship your name, Lord. Listanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, maghaduol ako, maproblema man, o mga pagsulay, walay laing sampikon ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayon ko, napamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsamnay, kanako Ginoo. O Diyos, dalampanan ka. O Diyos, kasaguban. Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong giliran, pagkabuutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Sa kalistanan mo, kasakitan man, kanimo Ginoo, maghaduol ako, maproblema man, o mga pagsulay, walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayon ko, napamatiyon mo ako, ugandang ka sa pagsamnay, kanako Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos, kasagugman. O Diyos, ang kalinaw akong nabatunan, diha lang sa imong iliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, dalampanan ka, O Diyos, kasagugman. Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong giliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Dalampanan, dalampanan ka, O Diyos, kasagugman. O Diyos, ang kalinaw akong nabatunan, diha lang sa
imong giliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, dalampanan ka. O Diyos, kasakop ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong giliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Dalampanan, dalampanan ka. O Diyos, kasakop ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imo giliran, pagkabuutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Simbahon ka, O Diyos, dayon ka, Jesus, labaw ka sa tanan, gamhanan ka nga Diyos, hanan ka nga Diyos. ibuhat mo ang tanang mga butang, pinaagi lang sa mga pulong mo, namuna ang tanan, gamhanan ka nga Diyos. Simbahon ka, O Diyos, dayon ka, Jesus, labaw ka sa tanan, balaan ka nga Diyos, balaan ka nga Diyos, balaan ka nga Diyos, sanang tuod pag-apit ko sa ngalan mo, o ang tanan kanasuran, magasugid, balaan ka Diyos, balaan ka, balaan O Diyos, sa nga Diyos, tanang tuod magapit ko sa ngalan mo, o ang tanang kanasuran, magasugid, balaan, gamhanan ka nga Diyos, gamhanan ka, gamhanan ka nga Diyos, ibuhat mo ang tanang mga butang, pinaagi lang sa mga pulong mo, namuna ang tanan, gamhanan ka nga Diyos, pinaagi lang sa mga pulong mo, namuna ang tanan, gamhanan ka nga Diyos, pinaagi lang sa mga pulong mo, namuna ang tanan, gamhanan ka nga Diyos, pinaagi lang sa mga pulong mo,
Gamhanan ka nga Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gamhanan ka, gamhanan ka. Panginoon, namin ka pinupuri. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka. Yupuan ang imong ngalan, Lord. O Diyos Ama. Ka Diyos ka nga wa mausap. Gamhanan ka, O Diyos Ama. Pilit kang Diyos, kaniadto ka Balang Ama, Diyos. Ibayaw na mo ang imong ngalan, Jesus. O Diyos ka sa tanan. Among simbahon sa wala. Hamo kang Oh, gibayan. dalay gud ka. Hamo kang gibayan. Diyos, Hamo kang kaniadto. gibayan. Holy Spirit. Diyos nga wa mausap. Oh, Diyos nga puno sa Jesus. gugma. Imo ang mapagdaig ko ba? Gamhanan ka. Salamat kanimo lamang. Angay ka. Hallelujah. Hallelujah. Yupuan ka, simbahon ka. Gamhanan ka. Dalay ko na imong Diyos. ngalan sa walay katapusan. Hallelujah. Dalay kong ko Diyos. Yeah, we worship your holy name, O God. Salamat to Diyos, God. Walay sa Ikaw ang among dalampanan, Hallelujah. ang among kalistanan, O Diyos. Diyos ka sa tanan Diyos. Salamat sa imong gugma. Sa tanang hari, O God. Salamat, Lord God. Hallelujah. Sa mga pulong mo, Diyos. Hallelujah. Lord, I pray. Amen. Thank you for the protection, Lord God. Thank you for the good health, Lord God. Sa mga dala sa imong nga pulong. Andam na mo mga kasing-kasing, O Diyos, na mudawat sa imong mga pulong. Ug kaning mga pulong dili malabay kawang, O Diyos, ug masangyaw na mo, Lord God, sa uban na nanghihanglan sa imong nga pulong, O Diyos. Uban sa imong gugma. Aron kami dungan, O Diyos, sa pagbalik diha, O Diyos, uban kanimo. Salamat, Lord, sa tanan. Thank you, Lord. All the glory, honor, and praises we bring back to you, Lord God, in the name of Jesus. Amen. Atong palakpakan, atong buhay nga Diyos sa kusog na pagpalakpak. Praise the Lord. Hallelujah.
May buta ka natong tanan, mga kaigsunan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa laing Domingo sa ato mga kinabuhi. Kagahapon init, karon ulan. Kagahapon daghang mga tao nagbangutan. Pero kauman sa pagbangutan mga kaigsunan, nagmalipay na sad sila. Hallelujah. So, doon ay penultihon mga karaan mga tao nga wa kuno'y bagyo nga dili mulurang. Amen. So, kadaghanan kanaton kay igsunan kun dili man tanan. Mao yon gid sila nga ang kinabuhi doon ay mga ups and downs. Amen. So, musta ka kanaog atong kinabuhi magsama sa ligid, ba? So, doon ay panahon nga natas kalipay, doon ay panahon sa sabana, doon ay panahon nga mohilak ta, doon ay panahon nga magbungutan ta, doon sa panahon nga mosayaw ta. Amen. Mao kini ang nagkausab-usab nga panahon sa atong makinabuhi na Kristiyanan. Ano mo yung mga Biblia atong paklion ni diha sa libro sa Ecclesiastes, sulat ni Solomon mga kaigsuonan. Ang pinaka maalamon nga hari sa Israel, si Hari Solomon. Mayroon ni mapolo sa Diyos, Salmo, Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa versikulo 8. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom o panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay o panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba o panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan o panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay o mga bato o panahon sa paghakot o mga bato. May panahon sa paggakos o panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita o panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom o panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi o panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom o panahon sa pagsulti. May panahon sa gugma o panahon sa kasilag. May panahon sa gubat o panahon sa kalinaw. Nag-iskot ni mga kaigsunan sa mga panghitabo ilalom sa langit. Nga matag usa adunay iyang panahon nga mahitabo na kaigsunan. Mayon ko ganina kadaghanan kanato kung dili man lagi tanan moyon nga ang kinabuhi adunay ups and downs saka kanaog ang pangitabo sa atong kinabuhi na kaigsunan. Nga dili gud kini kanunay malipayon. Ang atong kinabuhi dili tanan malipayon na kaigsunan. Dili tanan panghitabo sa atong kinabuhi lunlun maayo. Magkausab-usab ang dagan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ang mga panghitabo, mga circumstansya, mga kaigsunan, mahitabo kini sa nagalanlain nga mga sitwasyon sa atong kahimtang. Yun ani ang mahitabo sa atong mga kinabuhi. Ngani si Hari Solomon
ang pinaka maalamon nga hari sa Israel. Mituon ini nga doon ay tagsa-tagsa kapanahon ang tanang butang nga panghitabo dinhi sa alalom sa langit. O pinaagi sa iyang kibalo, sa iyang observation, iyang mga kasinatian, gisulat kini ni Solomon, ni Hari Solomon may kaigsunan. Aron mahimong malantaw sa mga tao nga atong kinabuhi din sa kalibutan. Dili gayud kanunay nga malipayon, dili kanunay maayo. Dunay kanya-kanyang panahon nga may tabo sa kinabuhi sa tao nga kaigsunan. Versikulo 4, mingon diha ang pulong sa Ginoo, there's a time to weep and a time to laugh. Doon ay panahon nga muhilak ta, ug naay panahon nga mukatawa ta. Doon ay panahon nga magbangutan ta, ug doon ay panahon nga musayaw ta. Amen. Sa may labay mga adlaw nga kaigsunan, may adtong miaging semana. O siya nakasimana karon. Wala mi dinhi, wala mi makatambong sa atong panagtigom tungod sa panghitabo nga masulubon sa among kinabuhi kinta sa among pamilya, sa mga ibilya. Kay ang kinamanghuran nila ni Pastor Cecil gikuha naman sa Ginoo. So, doon na kasubaanan nga gibati. May tungod sa panghitabo, may kaigsunan. Apan kadtong tanan nga milabay naman. So dili nato ipabilin ang atong mga pagbati natong panahon kasubaanan. Kay gitagaan ta sa Ginoo og panahon nga magmalipayon ta sa atong kinabuhi na kaigsunan. Amen. So, mantang atong mga panghitabo karon sa atong palibot. Mayong kita nga tinuod yun nga magkausab-usab ang panahon. Ngani, sa miagi mga bulan sa tuig 2020, January, sugod sa January. Pag-abot sa February, may kaigsunan, nausab ang atong kahimtang sa atong pagkinabuhi. Kamatikod mo, nausab ang kahimtang panghitabo sa atong kinabuhi. Wa ta mag-ekspektar nga mauni ang atong sination ning mga adlaw sa tuig 2020 may kaigsunan since the month of February hangtod karon nga mabulana. Kita din gipang taptapan nato ang atong ilong o atong mga baba. Pero moingon ko nga, ako tingali, dili ko magtaptap sa akong ilong o sa baba. Kay dili ko makaginhawa. Kung maistorya ko, magwali ko nga tinaptapan ang akong ilong, akong baba, di ko maginhawa, inapas akong ginhawa ng kaisunan kay dili makasul ang hangin sa akong ilong. So, ingon ana, mauna nga, kuha ang ginagawa akong tap-tap. Basig na ay mga kuandan mga agent o dakpon ning way mga kuan tap-tap, mga mas. Usa siguro ko dakpon ani. Ang kanang uban nga wa pod magtao, dakpon sad mo. So, hinatonta nga wa damoy maanhi. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Atong tagaan o kuhaan o panig-ingnan ang hari sa Israel nga si David na kaigsunan. Ang pinakabanggiitan nga hari sa nasod Israel. Ba? Sa kinabuhi David na kaigsunan. Kining gisulat ni Hari Solomon
na-experiensyahan ni Hari David Mekigsunan siyang kinabuhi. Ha? Dinhi sa versikulo 4 nga miingon diha nga adunay panahon sa paghilak, panahon sa pagkatawa, panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. Makaingon siguro mga tao nga ang usa ka hari lunlun kalipay, lunlun hayahay ang kinabuhi sa hari kay hari god. Ha? Tanang gusto sa hari mahimo niya nagsunan. Mahimo niya. Way makasupak sa iyang isulti. Tungod kay siya mao ang hari. Tanan magpaubos sa hari. Kini sa Hari David Mekigsunan. Sa dihang nakabaton siya og liwat kang Bathsheba nga asawa ni Urias. Nasuko ang Ginoo sa gibuhat ni David. O giingnan siya sa Ginoo kanang bata nimo gikan kang Bathsheba mamatay na siya. Tuod man makigsunan nahitabo ang gisulti sa Ginoo nasakit ang bata. Sakit nga malisod gyud pagkaayo. Unya si Hari David sa dihang nasakit iyang anak. Nagampo siya, nagbangutan siya makigsunan, miduol siya sa Dios, mahilak siya sa Ginoo. Kay basin paunta nga maloy ang Ginoo nga buhion ra ang bata. Ang iya mga sulugoon, ang mga tao palbot kanya, gidasig siya nga mubangon, mukaon, para mahupay ang pagbati. Apan si David Mekigsunan, wala gayud siya. Moresponde sa ila mga panambagon. O sa dihang miabot na ang 7 adlaw, ang bata namatay. Unya, ang iyang mga sulugoon, naghinunghungay, mga sila nga, unsaon man nato ni pagsulti sa hari nga sa dihang buhi pa ang bata dili magud siya magpabadlong sa iyang pagbati muna nga kung ato siyang sultian basig masuko siya musamot iyang pasuko. Namatik din ni David Mekigsunan nga ay mga sulugoon doon ay sikrito ang kasulti. Nangutan na si David, patay na ba ang bata? O dili gid sila makabalibad, may kayong pagsulti sa tinuod. Kaya kung mamakak sila, silutan mo siya. Mingon ang mga sulugon, patay na ang bata. May bangon si David, nag-ilis, naligo, may kaon. Unya, padayon sa iyang baton. Nangutan na ang iyang mga sulugoon. Unsa man ang imong gipakita nga kuan, pakita namo. Nga kaniadto sa dihang masakit pa ba, buhi pa ang bata. Nagmasulubuon ka. Ha? Dili ka mukaon, nagpuasa ka, kuan. Ibang si David. Dinhi sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 22, makaigsunan, mingon diha, ang pulong sa Dios. Second Samuel chapter 12, verse 22.
Mingon diha ang pulos sa Ginoo. And he said, while the child was yet alive, I fasted and wept. Sa dihang buhi pa ang bata, ako nagpuasa o mihilak. Kay miingon ako, who can tell whether God will be gracious to me that the child may live? Kinsa may nahibalo nga ang Ginoo mahimong grasyoso, mahimong maayo kanako, og ang bata mabuhi pa. But now he is dead. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Wanay rason nga magminatay pa ko, muhilak pa ko, magpuasa pa ko, kay patay na ang bata. Dili na siya, mubalik niya kanako, pero ako, patunong ko, ngadto kaniya. Singunan na nagigsunan. Doon ay panahon nga si David, mihilak siya. Doon ay daghang panahon sa iyang kinabuhi nga nagmalpayon siya magigsunan. May katawa siya. Nagmalipayon siya. Pero doon sa iyang panahon na siya nasubo na kagsunan. Sa Salmo 126, versikulo 1 ato sa versikulo 6, may kaigsunan. Ato makita din nga si Hari David. Misulat og mga awit, mihimo og mga awit sa pagdaig og sa pagmaya na kaigsunan. Mayroon din ang Salmo 126, versikulo 1, ngadto sa versikulo 6. The Lord turned again the captivity of Zion. We were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. So doon ay panahon na kaisunan na si Hari David. Nagmalipayon siya. Mao nang misulat siya na kaisunan sa kahintang nila ni adtong diha pa sila sa pagkabinihag. Sa dahang nahimos lang gawas nun, hilabihan ang kalipay ni David. Amen. Angay tang magmalipayon na kaisunan sa atong kinabuhi. Kay dili sa tanang panahon kita gigapos sa kalisdanan o kapaitan. Doon ay panahon nga kita gitagaan o kagawasan sa Ginoo sa atong mga problema o sa atong mga iganto sa atong kinabuhi. Angayan ta magmalipayon. Angayan nato nga ang Dios atong daygon mga kaigsunan, simbahon kanon nato ang Dios atong mga kinabuhi. Mao kini ang nahitabo sa mga Israelitanon. Nga dili lamang si David nga kaigsunan ang nagmalipayon. Kay miingon ang pulong sa Ginoo nga ang ilang mga baba. Then was our mouth filled with laughter. May katawa sila, may hagak-hak sila sa pagkatawa, may kasunan. Sa kadaugan lang batunan, diha sa Dios. Nga sila gitagaan o kagawasan sa pagkaulipon
sa pagginapos mga kaigsunan sa mga hintil nga mga nasod nga nahimos lang captives mga kaigsunan sa ilang pagkanasod sa Israel. No. Kato kuno mga pugas o luha, mga luha, muani, sa kalipay. Ha? Manamingon ko kaganina matod pas multihon sa mga katigulangan nga walay bagyo nga dili molorang. Nagyapoy panahon nga kita nakaigsunan mahawas gikan sa atong kasub-anan ato kalisdanan. Ha? Sa dihang hawason tagikan sa kalisdanan o kasakitan mga pag-antos ato kinabuhi magmalipay naman ta. Amen. At palakpakan nato ang Ginoo. Sa panahon nga ang anak ni Hari David na kaigsunan nga rebelyoso nga anak ni Hari David pinangga niya ito nga bata nga si Absalom. Sa dihang namatay si Absalom na kaigsunan ngayang rebelyosong anak. Rebelyoso ganing anak. Ba? Yung rebelde sa iyang kuan, amahan. Tanawa si David may kaigsunan. Nagbangutan si David sa kamatayon siya anak. Hilabihan ko di ay ka importante kung mahinungdanon ka nanabang precious sa usa ka mahan ang ilang anak. Bisan og rebelyoso. Ha? Bisan og gitinguha ang kinabuhi ni David siyang anak. Ha? Rebelyoso. Pero gimahal gihipangga paghapon. Si ingon ni ana ka mahigugmaon ang amahan na kaigsunan. Kung ang mga kalibutan atong amahan mahigugmaman sa ato bisag rebelyoso ta sa ila. Bisag mo rebelde ta sa ila, bisan maghatatag kadaot sa ilang bansagon mga kaigsunan, mahigugma manggihapon ang ilang amahan ngadto sila manahan. Unsa pa kaha ang Dios? Unsa pa kaha atong amahan nga langit tun mga kaigsunan? Nga bisan kung kita mo rebelde sa Dios, apan ang gugma sa Ginoo magpabilin paghapon alang kanato kaigsunan. Kitang tanan gihigugma sa Dios, wala gipili ang Ginoo mga kaigsunan. Munang angayan nato nga ilhon kanunay ang Dios sa atong kinabuhi. Nga nahigugma kanato sa usa ka gugma nga walay paglubad na kaigsunan. Dili gyud mo lubad ang gugma sa Ginoo sa imo. Because God is always waiting for everyone who will return to Him. Nagpaabot ang Ginoo na kaigsunan nga unta ang iyang mga anak mobalik ngadto kaniya. Sa ato kini makita nga kaigsunan sa nahitabo sa prodigal son. The prodigal son. Mibiya siya siyang ginikanan, iyang amahan. Gida iyang kabahinan. Kunya giwaldas niya. Ngadto sa mga kuan harlots, mga buring, ba? Ngadto sa tanan nga kahilayan sa kalibutan. Gitagbaw niya iyang kaugalingon hangtod nga nahurot ang iyang kabtangan. Mawala siya bisan usa kadako siyang kamot. Ganadto sa daghan pa siya kwarta, daghan siya amigo, daghan siya higala. Daghan may tambaya sa iya. Pero sa dihang nawadaan siya sapi o kabtangan siyang kinabuhi, gibiyaan siya. Pero ang amahan, samtang nahilayo ang iyang anak, nga mausikon. Nangandoy nga unta mo balik ang iyang anak. Sayang kiliran. Sa kapanahon, nakaamgo ang bata. Wala na ko'y makaon.
May ipon siya sa magbahog kayo og baboy. Unya sa dihang magbahog siya baboy. Hilabihan niyang hilabihan niyang kuan pangandoy nga unta makakaon siya sa pagkaon sa baboy, pero lisod man kanon pagkaon baboy kay baho man. So mo nang miingon siya pagkadaghan sa pagkaon dito sa balay sa kamahan. Daghan kayo pagkaon dito sa balay sa kamahan. Daghan sige pagkaon dito. Na mo paod ilakos amo. Balik ko sa kamahan o mangay ko pasaylo sa akong amahan. Amahan ko pasaylo ako kay nakasalaw batok kanimo. Pasaylo ako. Ayon ako isipan nga imong anak. Isipan lang ko nga usa sa imong mga sulugoon. Ha? Hilabihan mo kayo. Ug matod pa sa balaang kuslatan. Halayo pa ang bata ang iyang anak nga mausikon. Naglakaw, halayo pa. Ang iyang amahan nakakita na sa iya. Ako ginang anak. Ako ginang bata, may balik na sa ako. Iyang gipaabot may kisyon na o gisugat ko niya ang iyang anak. Ha? Tungod kay nahinangop siya, ingon ana ang gugma sa atong Diyos kanatan may kisyonan. Nakita, kung mga lagad man tas Ginoo may kisyonan, dili na ito pasakitan ang kasing-kasing sa atong Diyos. Mga lagad ta, mga tudanon, saligan nato ang Ginoo ko na sa atong kinabuhi, pangitaon nato ang Diyos ug ato siya pasidunggan sa atong pagkinabuhi. Sa atong kinabuhi. Sama sa gibuhat ni Hari David, makisang ngadto siya anak. Nagbangutan siya pag-ayo tungod sa kapatayon sa iyang anak ang si Absalom. Dili tiyaw, ba? Mayroon ko nga tingali sa mga pangitabo sa atong kinabuhi. Ambot kaninyo kung wapay kung kinsa may wala makasinati dinhi makikisyon nga namatyan o ilang minahal sa kinabuhi. Mot lang wa siguroy kuan dinhi. Wa siguroy tao din sulod ning hawanan nga wa makasinati o kagulaan ang gumitakan sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. Ha? Sino na? Magbangutan man ta. Pero na'y panahon makikisunan sa atong pagbangutan. Kaya kung wa pa'y namatay, dili man ta magbangutan. Amen? Wa. Muna malipay man ta kung way mamatay. Malipay man ta kung way masakit sa atong pamilya, dili man ta mahadlok. Way atong kabalaka. Kung maayo kanunay ang dagan sa panahon sa atong mga minahal sa kinabuhi. Pero kung maabot lagi ang panahon, nga doon ay mga problema nga atong pagkatubangan sa kinabuhi. Makabaton ta og kabalaka, kahadlo. Kagulanan. So, ang panahon, ang tagsa-tagsa panghinapo din sa kalibutan, doon ay iyang kaugali yung panahon na kaisunan. So, dili ka noon ay malipayon. Doon ay panahon, masubuta. Ba? Sa kalipay ni David, may kaigsunan sa dihang nahibalik ang arka sa Ginoo sa siyudad si Jerusalem. Unsa gibuhat ni David, may kaigsunan? Matod pa sa 2 Samuel chapter 6 and verse 12 to 16 na kaigsunan. Ang iyang asawa nga si Michal sa dihang miabot si David uban sa arka sa Diyos, sulod sa Jerusalem. Ay ang asawa si Michal, nagtanaw ni David, may kaigsunan nga nagbiay kay usa ka hari, naglukso-lukso, nagsayaw-sayaw. Mahapit na makahubo. Wow, wa na dili na bisti sa hari ang kuan. Ang gihimo ni David sa pagsayaw. Nga naman, tungod ka siya nagmalipayon na kaigsunan nga
ang arka sa Ginoo na ibalik dito sa siyudad Jerusalem. Ningon diha ang mga pulong sa Ginoo, 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Ngayon dia ang pulong sa Diyos. Ang basahon sa kadiyot na kisunan. Versikulo 12 nga to sa versikulo 16. Ngayon dia. O giingna nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom. Og gidala kini ngadto sa iyang syudad. Og sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Naghalad si David og usa ka turo og usa ka nating baka at tambok. Og misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Og misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Si David nagtapis lang og panapton nga lino. Busa gidala ni David og sa mga Israelita ang sudanan sa kasabutan sa Ginoo inubanan sa mga singgit og tingog sa trumpeta. Sa pagsulod na sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David, si Michal nga anak ni Saul milantaw sa bintana og nakita niya si David nga naglukso-lukso o nagsayaw-sayaw at tubangan sa Ginoo og wala siya mahimuot sa gibuhat ni David. Atong makita din hima kisang salagway sa gibuhat ni David. Ang tumang kalipay nga nahibalik ang arka sa paigsaad, Ark of the Covenant. Nahibalik sa Israel na kaysan. Unsa may importansya na atong Ark of the Covenant? Katong arka sa paigsaad, mao kato ang nagdala og panalangin. Kaya dihang dito katong arka sa pagsaad sa panimalay ni Obed-Edom. Di pa uswag sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom. Mo nang gisugan na si David sa iyang mga sulugoon nga ang banay ni Obed-Edom gipanalinan sa Ginoo tungod sa arka nga tua dito sa ilaha. Nagikuha ni David na kisang arka aron mobalhin na ang panalangin dito sa ilang dapit sa Jerusalem na kagsunan. O yang gibuhat wala kahimot ni Michal ngayang asawa na kagsunan. Di ba BI siya siyang asawa. Kasi nung dan si Michal wa mga anak tungod sa iyang gibuhat ng David ngayang gibay BI. Wa mga anak sa Michal. Naglukso-lukso sa tumang kalipay, matod pa sa tamang ginhawa. Tamang ginhawa. Spiritual ecstasy. Ang gihimong anak na kisunan, what is spiritual ecstasy? Sa kinika nga intense feeling nga
sobraan sa iyang kuan pagbati nga kalimot siya siyang kalingon. Diba? Si David nahikalimot ka si hari. Gipaka-ordinaryo siyang tao may kaigsunan. Ba? Nagtapis na lang. Nabay, hari magtapis. Ba? Mga nag-isawa, isa siyang asawa. Kaya hari, o niya, nagtapis ra. Wa siya mauwawa ng mga tao tanaw sa iya. Ba? Kung musimba mo dahil tas Ginoo, may kaigsunan, watay ngay kaulaw may kaigsunan. Kaya malipay ang Ginoo sa atong matinudaanon nga pagsimba pagdaig sa atong Ginoo makasaya. Kumusayaw tas Ginoo, sayaw tas nanay mo daig tas Ginoo, daigo na to ang Ginoo sa kinasingkasin. Ha? Kaya ron ang panalangin sa Ginoo magadagayday sa atong mga kinabuhi na kaigsunan. Muna kung mga lagad tas Ginoo, dili kita magalagad nga basta lang ang mga lagad sa Ginoo, simba mo anhe dinhi aron makita ang tanaw. Kung mga lagad tas Ginoo tinudo anay nga pag-alagad na kaigsunan kinasing-kasing nga pag-alagad sa Dios. Nga sa kanoy atong pahimutan na Ginoo sa atong kinabuhi dili ta magpahimut sa mga tao nga kaigsunan. Ya? Si Michael, ang asawa ni David, ang iyang kinabuhi, iyang gipahimutan mga tao. Ha? Buot siyang daigod si mga tao may kaigsunan. Nga anak sa usa ka hari ni si Saul. Ha? Gusto siya nga ilhon na siya mo ang reyna. Si Israel kay asawa siya sa hari nga si David. Ha? Mo to yang pangandoy yung tinguha. Pero si David may kisyo yung kakalimtan niya ang pagkahari. Tungod ug alang siyang pag-alagad sa Dios. Pagpamuot sa Ginoo siyang kinabuhi. Gasiyawan niya ang Ginoo nga kaigsunan sa usa ka sayaw nga lukso-lukso ambak-ambak hangtod na nagtapoy silang lagi nahibilin siyang lawas. Ba? Labihang kalipay. Nga at last ang arka sa kasabutan nahibalik sa siyudad Jerusalem. Kay mao kadto ang panalangin nga gikinahanglan nila sa nasod Israel ang arka sa pagsaad. Asa gani itong arka sa pagsaad magsunan na ang panalangin magadagaya na ang proteksyon sa Ginoo kay mao kadto ang presensya sa Dios. Magauban kanila manlipod kanila makigsunan. Magaluwas kanila gikan sila makaaway. Way magbadaogon sa Dios. Mao nang angay itong alagaron na Ginoo sa ato kinabuhi. Kay way magbadaogon sa Ginoo. Ang kinabuhing Kristohano may kaigsunan dili gayud kanunay nga malinawon o malipayon. Dili gayud kanunay all the time. Not all the time. Nga ang Kristohano kinabuhi peaceful o happy. Amen. Kamo ba sa inyong pag-alagad sa Ginoo? Wala ba mo makasinati og mga kalisdanan mga kaigsunan, kasubanan, kapaitan? Lunlud ba malipayon o peaceful ang inyong kahintang? Abi, mayon siguro mo nga dili gyud tinuod na pastor nga dili gyud kuan malinawon permi ang among kahintang og malipayon permi. Ba? Dunay panahon nga kaigsunan nga gubot ang atong kinabuhi, gubot ang pangitabo sa atong palibot nga apektado ta nga kaigsunan nga dili maayo ang atong mga pagbati, di ta malipayon, di ta malinawan. Kung kita nga nagalagad sa Ginoo makristohanon, atong ihulagway ang kinabuhing Kristohanon ngadto sa uban nga kuan malipayon og peaceful kanunay nga kung malagad ka sa Ginoo kuan malinawon ka kanunay og malipayon ka kanunay way problema nga imong masugatan sa imong kinabuhing Kristohanon. Kung mauna ang imong ihulagway sa mga tao palibot kanimo
naghatag ka kadaot sa imong kaugalingon og sa uban mga tao. Imbes kay imo silang tabangan, imong tabangan ang imong kaugalingon nga mahimong panalangin o mahimong magbabungahon ang imong kinabuhi. Imo naman hinong gidaot ang imong kinabuhi o kinabuhi sa mga tao makaigsunan. Kaya ang balaang kasulatan makaigsunan nagahulagway nga ang kinabuhing Kristohanon dunay mga sakaon ug ambugon nga panahon nga ilang ma-experiensyahan sa ilang may kinabuhi. Nga lagatas Ginoo makaigsunan dili sa akong pag-alagat sa Ginoo. Wa ko mag-expect makaigsunan nga dili nako mag-uol, dili ko masakit nga abunda ang akong kinabuhi kanunay. Ba? Wa ko mag-expectar ana. Muna ako nag-ampok ko sa Ginoo, Lord. Kontento nako sa akong pag-alagad nimo. Ngay mo akong gisuklayan sa akong kinahanglan sa matag adlaw. Ngay mo gatibigan ang kinabuhi ug hangtod di mga adlaw buhi pa ko Ginoo. Naa pa may nahibilin ako kinabuhi gamay. Gamay rakan mubo rakan. Ang kinabuhi ang akong gipaabot sa Ginoo makaigsunan kay matiguang naman ni. Mga sisil. Ha? So mingon siya nga iyang giingnan, iya mapagumangkor nga kung kinsa may mauna sa amo ni pastor, ba? Kung kinsa may mauna sa amo, kuhaon sa Ginoo, dili na mo magproblema sa inyong kuan, sa inyong pagpahilunan namo kay na naman may kuan luti sa Memorial Park. Ang among kuan, among lungon, andam na. Ang musod na sa lungon may waha. Diba? Naapoy gamay kinta nga among naipon nga insurance sa Pico, magamit po ninyo kuan igasto pang vigil. Ba? Pila naman lang. So, mayingon si kuan Pastor Sil nang naay kuan 40,000 sa Pico. So, 40,000 og magbigil og 3 ka gabi, 5 ka gabi, tag 10,000 kada gabi, siya sa mahurot ninyo. Dili po siguro. Di ba? Di mahurot ng 10,000 kada gabi. Di ba, Master Maris? Dili. Di mahurot. Kay gamay raman sa tugutan pagtambong sa vigil. Di ba? O ganhidin pila na may kamo og mamoy pakanoon anang 10,000, dili na mahurot sa kagabi. Di ba? Amen. So, ay, na kaigsunan. So, mengol Ginoo, Lord, tagay lang gid mi og kusog nga magamit sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Ba? Adlaw-adlaw ra. Tagay lang mi kusog nga kuan, mabuhi mi. Anong adlaw? So, bahala na og ma kung sa metabo sa amo, imo na nang pagbuot sa among kinabuhi. Di ba, may kaigsunan? Ingon ana ang atong kinabuhi. So kita din mga Kristohanon, maka-experiensya man ta makaigsunan. Matagos siya ka na to. We will experience persecutions, mga paglotos. Ani si Pablo makaigsunan siyang panahon sa mga buhat, Kapitulo 9, versikulo 12. Iyang ipangtaral ang mga Kristohanon, iyang ipangita ang Kristohanon. Muna, miadto siya sa dapit si Damascus, pinaagi sa gahom otoridad nga gihatag sa mga labawong saserdote. Gikan sa punuan sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo makaigsunan para ayang pangitaon ito mga Kristohanon ito sa Damascus kayong pamatyon. So kita mga Kristohanon, expect persecution nga inyong masinati sa inyong kinabuhi. Mo nang dili
dili perminti peaceful ang atong kinabuhi, dili malipayon kanunay, dili maayo. Ba? Kay there will come a time nga i-persecute ang makigsunan. Moabot ang mga katalagman o makalisdanan sa atong kinabuhi. Sige ni Jesus mismo nag-iingon sa iyang mga tinunaan. In this world, you have tribulations, dinis kalibutan, doon na mo yung mga lantoson. Tribulation, kasakitan. Pero may ingon siya, pero pag malipahin mo, kay gidaog ko na ang kalibutan. Amen. Doon na tayo mga persecutions, doon na tayo mga kalisdanan din sa kalibutan, mga kasunan. Pero kung naata, kag Ginoos, nagpabilin ta kanunay, diha sa kamot sa atong Dios, madaogon ta sa atong pakinabuhi sa kalibutan. Tribulations. John chapter 16 verse 33 may kasunan. Din sa kalibutan natin mga lantoson, pero pag magmalipayon ta tungod kay gidaog na ng Ginoong Hesus ang kalibutan. We will be hated, kasilagan ta, budhian ta, ipapatay ta. Ba? Sa ato mga ginikanan, sa ato mga igsoon, lalaki o babae, sa ato mga kaliwatan, mga kaparentihan nato, bisan pa nga ato mga kahigalaan mga kaigsunan. Kasilagan ta nila, budhian ta nila, ipapatay pa ganita, matod pa sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, mga igsoon nato, mga relatives nato, ba? Budhian ta, kasilagan ta, ipapatay pa ta nila mga kaigsunan. May tabaw gini, tungod kay mao nag-ingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Lucas kapitulo 21, versikulo 16 ngadto sa versikulo 17, ug Matthew 24 versikulo 9 ngadto sa versikulo 10. May tabaw gini siya. Mao nang dili ta immune mga kaigsunan sa mga problema dinis kalibutan. Di ta makaingon nga, tungod kay nangalagad ko sa Ginoo, wa na masuko sa ako. Mahal na kon latanan kay nangalagad ko sa Ginoo, protektahan ko sa Ginoo, nga dili ko i-betray dili ko luiban sa ako mga ginikanan, ako maigsuon, ako mga kahigalaan. Pa kay nangalagad ako sa Ginoo, mahimuot ko sa ako. No. Kaya ang kaaway mga kaigsuonan sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tawo malagad sa Ginoo, nakasugod na diha sa pamilya. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo, ang imong mga igsoon, mga ginikanan, mga lagad sa Ginoo, dili sila ganahan nimo. Amen? They will start persecuting you. Kuan mo, isalikway mo. Nga naman, kaya binaglahi naman mo kalibutan. Na. Kita mga Kristohanon, mga kaigsuonan, magbantay ta kayo na kay libogon ta sa atong pagtuo. Pinaagi sa mga propeta o mga magtutudlo, naglibot-libot karong panahon na. So, dili lalim ning kuan, dili lalim na kisunan. Kining mga tao nga tinud-anay, mga lagad sa Ginoo, kay pangitaon sila yawa na kisunan, libogon sila na ini mga propeta o mga magtutudlo, danihon sila pelayo sa kamatuoran mga kaigsuonan, hangtod maglibog sila unsa naman ni. Ingon si Pastor Makiling, ingon si Pastor si Albos, ingon si Pastora nga mao ni. Pero karon diya may nagsulti sa amo nga dili na mao unsa naman ni. Di ba? Maglabad ang ato mga ulo mga kaigsuonan. Pero kinahanglan ta magpabilin sa pagtulunan nga atong nakaplagan
sa atong kinabuhi, nagtudlo sa atong dalan patunong sa kinaharian sa Dios. Amen. Barugan nato mga kaigsunan. Ngayon lagi ko, daghay, dahil mga tao mga kaigsunan nga gusto makigdebate sa ako, dahil gisaka ko og kuan, dahil nakasulod ang singan ani, saksi ni Uba. Nakasulod sa balay. Nga nung nakasulod ba ni? Si tatay, nag-abre kay kuan. Tatay, tatong, giabrehan niya, gipasulod niya. Mga bata noon pa. Sa nga, masam, daya akong gi-entertain. Unsa may ato? Sa niami kay magsangyaw mi. Engko, Kristohano naman ko, inyo kong sangyawan. Unsa man mo, mga saksi mi niyo ba? Adili na ko kinasangyawan, kinahibalo na ko sa kamatuoran. Dili ko makidebate siya. Miingon tong babae, tanon pa, siya nga, magpinadayganay lang ta. Magpinadayganay ko numi. Engko ako siginan. Dili ko makigpinadayganay sa inyo. Kaya nahibalo ko nga dili mo dawat sa among pagtulunan. Ug ako po dili po kumudawat sa inyong pagtulunan. Na ni araba mo sa amo, magiaway man tayo ni pildigin mo. Kini amo sa amo. Di ba? Di ta magkasinabot, magiaway ta. Alkansi mo, kini amo sa among bahay. Mayan, pawa na lang mo. Nanlakaw sila, nagsuunan. Makigdebate ko na sa ako. Makigpinaday-ganay. Si padayag nila nga dili makumudawat sila pagtulunan. Unya nga ako sa pagtulunan, dili sila madawat. Mag-unsa man mi. Abe, unsa may metabo may kisunan. Magiaway mi. So, pauli na lang mo sa inyo. Dinis kalibutan, ang mga Kristohanon mo sinati og mga kalamidad. Amen. Mo sinati tag bagyo, linog, sunog, floods, landslides, mga volcanic eruptions, mga kuan, kamatay, pandemic, epidemic, tanan. Diba? Makaguliyang sa kalibutan, mga kaigsunan, sahay, mapagad pa tayo na magira-gira sa atong palibot. Ngani, doon ay mga magbubuhat na kaigsunan nga, mingon sila nga, ampo mo, kay gira na rin sa amo. May atong may aging simana, may atong may aging simana. Dito sa Brazil, mga Kristohanon diri sa Tagbasingan, sila pastilan ka buto-buto rin, gira rin sa amo. Ampo itaon mo, basta ampo lagi. Sila, kay dool raman kayo, mabati man ang pinusilay dito sa bukid kay habog ng Brazil. Sila rin sa Tagbasingan. Kuan man, ubos man, so mabati nila. Nagpagtabang sila, ampo taon mo. Ampo me, para ninyo. So, likay langit mo, ayaw mo gawas kay para di mo maigo ang mga astrobalids. Di mo maigo ang mga bala ng lupad. Basig, tugdong na sa imong buslot ang imong patay gihapon. So, anhara mo sa inyong balay, tago. Amen. So, ingan na ta, nagsunan. Dili ta immune sa mga kalamidad, sa mga kamatay, ba? Dili ta immune sa mga kalisdanan. Mga famines, gutom, ba? Pero kini mga Kristiyano, wa may gigutom. Amen. Kinsa may gigutom din himi kay sunan, taga-abugas. Di na lang tamang hata ubugas kaya wa may gigutom. Praise the Lord. Amen. Palakpakan na itong Ginoo mga kaigsunan. We are well fed by God. Ba?
gipakaon kita giatimanta pag-ayo sa tong Ginoo mga kaigsunan nga kita mga Kristiyanon bulahan ta mga tao nga dunay Dios nga kasiligan sa ato mga kinabuhi. Bisag unsa nga sirkumstansya, bisag unsa nga panahon ang imong giatubang karon. Kini mga panahon maabot sa imong kinabuhi, maunta kini ang maga-motivate nimo nga imong pangitaon ang Dios ug imong saligan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naamantas kalipay, naamantas sa kagulanan, naamantas kablaka, naatas kahadlok, naatas kalibog may kigsunan, naatas sa atong pagka-discourage sa atong kinabuhi, naamantas kadagaya ug naatas kawala doon may kigsunan, nagatubang man ta maproblema, nagatubang ta og mga kakuyaw sa atong kinabuhi ug uban pang mga pangitabo nga panahon nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Kini nga mga panahon mga kaigsunan, ang aya natong gamiton nga kita muduol sa Ginoo. Pangitao nato ang Dios. Sangpito nato ang Ginoo mga kaigsunan kanunay sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo nato nagatagad kanunay og dili gid siya mosalikway nato, dili sa biyaan sa atong Dios mga kaigsunan. Amen. Mingon ang Deuteronomy chapter 4 verse 9. Inyo akong pangitaon ug ako inyo makaplagan. Kung inyo akong pangitaon sa tibuok ninyong kasing-kasing. Ye shall seek me and find me if you will seek me with all your heart. Isaiah kapitulo 55 versikulo 6 may kigsunan miningon diha ang pulong sa Ginoo. Isaiah 55 versikulo 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call upon him. Call ye upon him while he is near. Pangitaan niyo ang Ginoo samtang makaplagan pa siya. Sangpitan ninyo ang Ginoo samtang duol pa siya. Amen. Pero kadto nagpalayo sa Ginoo, kadto nagpalayo sa Ginoo, inyo na ginang tinuyuan ang palayo mas Ginoo. Amen. Kaya ang tao mo ikinahanglan mo duol sa Ginoo kasi naay panginahanglan. Ang Ginoo way panginahanglan na kisunan. Ang tanan natong panginahanglan naa sa Ginoo. Mao nang kita mo duol sa Ginoo. Sangpito nato ang Ginoo, pangitao nato ang Ginoo makisunan samtang makaplagan ba siya, samtang duol pa siya. Amen. O nang dili ta magpalayo sa atong Ginoo. Magpaduol ta kanunay makisunan. Amen. Kaya miingon ang Salmo 91. Ba? Kini nga Salmo 91 makisunan. Memoryado gid is mga tawo ron. Kamo ni paborito nga kuan Salmos mga tawo karon panahon pandemic makisunan. Bersikulo 15 miingon diha. He shall call upon me, and I will answer him. Tawagon ko nila, ug ako, mutubag kanila. I will be with him in trouble. Na ako maguban kaya sa diha sa kalisdanan. I will deliver him and honor him. Luwason ko sila, ug pasidunggan ko sila. Naa sa Ginoo makisuna atong kikinahanglan. Munang kinahanglan nato siya pangitaon. Sangpiton nato ang Ginoo.
kanunay sa tanang gutlo sa atong kinabuhi na kaigsunan. Ha? Liguuno na to atong pagtupasalig sa Ginoo. Ning panahon nga niata sa kakuyaw sa atong kahimtang mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Hilabihan, ang uban na kaigsunan, ang mga tao karo uban, basta ayaw lang mo pagpadala sa mga kuan, mga doktrina karon kay daghang karon mga pagtulunan mga kaigsunan nga kuan, nagtudlo kiniatong kahimtang kuan. Ang uban mayon balik ng Ginoo. Ba? Ang uban mayon hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Pa. Ang tinuod mga kaigsunan, kung hapit na kung balik ng Ginoo, basta ang tinuod ang Ginoo mo balik. Amen. Kung ibalik na ang Ginoo, nganong niya po may makasuhan na bilin? Amen. Manang dili katuhan. Okay. Ang mga pastors, mga ministro nga nagtudlo nga himbalik ng Ginoo. Pangutan nato sila, nganong hibilin man ka? Himbalik di makang Ginoo. Amen? Kaya mo balik ang Ginoo, kuhaon iyang pinili. O mapinili, makatauhan sa Dios nga lagad sa Ginoo nga buhi pa karong panahon na. Mobalik ang Ginoo kuhaon tang tanan nga lagad sa Ginoo. Kung dili ta kuhaon sa Ginoo sa ato pa, dili ta kwalipikado kay nga atong kinabuhi dili pa takos atubangan sa Dios. Kaya nagkinabuhi ta nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Umayon sila nga mibalik ng Ginoo kung anong nahibilin man ka. Di ba? Nga ang mga pinili, kuhaon mas Ginoo. Ngayon, hado lang balik ang Ginoo. Yes. Every moment from this time forth, hangtod sunahan, the soon coming of the Lord is imminent. May tabo gina sa mga kaigsunan. Because we are in the last days. Last days. Mabalik ang Ginoo. Ha? Yung na, ang Ginoo nagtagad sa ato. Nagatiman sa ato. Dili ta niya pasagdan, dili ta biyaan sa atong Ginoo makiksunan. Ba? Munang, doon na tayo mga problema, kabalaka, ang ibati nato ang mga kabalaka, ibati nato ang kalipay, kasubanan, discourage ta, nahadlok ta, naata sa kuan, kalibog ba naata naungaw sa kuan mga problema o naungaw sa kakuyaw ng kaigsunan. Ang ikinahanglan nato mao ang Dios nga atong sangpiton aron manalipod kanato ng kaigsunan. Amen. Maluwas kanato ang atong Dios. Dili gud siya magpasagad ng kaigsunan. 1 Peter chapter 5 and verse 7 mingo diha pulong sa Ginoo, casting all your cares upon Him, for care for you. Ito gyan ninyo anyong mga kahangawa, kabalaka, ngadto kanya kay siya may kahangawa kaninyo. Hebrehanon 13, versikulo 5, may na pulong sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Magkakatagbaw kita, be content of what you have. For I will never leave you nor forsake you. Ha? Magkakontinto ta sa atong nabatunan karon nga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Mo nang maningkamot ta, dili kuan lunod patay maningkamot nga makilimtan nato ang Ginoo sa atong kinamihikli nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pa? Kung unsa ihatag sa Ginoo sa ato sa adlaw-adlaw natong gikinahanglan mga kaigsunan, bunga sa atong mga paningkamot, let us be content
with God, with what God has provided us, given to us. Kinahanglan makontento ta sa gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kasunan. Muna kung mga lagad, unahon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi mga kasunan. Pasidunggan nato ang Dios sa tanan niyang gibuhat sa atong kinabuhi mga kasunan. Kaya malipay ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. So inaot-on ta mga kasunan, kini mapulong nga atong gisawaan ining unang Domingo sa bulan sa Disyembre. Talitapos naman ta. Amen? Talitapos na ta sa tuig 2020. So, niya na ta sa mga hinanapos nga mga adlaw sa bulan sa Disyembre. So, unang Domingo ron makiksunan naay tulo pa ka Domingo nga atong pabuton hangtod nga matapos na ang tuig 2020. So, establish your faith and trust in God. Nga imo sa pangitaon o saligan sa imo kinabuhi. Sa tanang gutlo sa kinabuhi, labi na ni mapanahon na karon makisuan nga nagkakuyaw ang atong kahimtang. Ha? We are facing dangers sa atong kinabuhi. Muna ang atong makisunan kung naay inyo nakitaan nga wala dinhi uban nato, so ginli sila nga kinahanglan sila mga lagad sa Ginoong Mateo daanon. Amen. Suginli sila magigsunan. Kaya ang pagpahimangno, usa na pagpakita, pagpadayag sa imong concern sa ila, nga ikaw nahigugma sa ila, nga ikaw buot nga makiguban kanila. Ngadto sa dapit nga gitagana sa Dios alang sa mga lagad sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. So magampo ta. Pangayon nato ang panlangin sa Diyos. Ginoong Diyos, amahan na mo ang langit nun. Ginoo. Nining takna sa kabuntagon, Ginoo. Mapasalamaton kami kanimo sa imong paghatag, O Diyos, sa manambagon, Ginoo. Nga mo gikinaalang sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Ngayon mo kaming gitagaan o kasayuran, Ginoo, nga mo kinabuhi ni sa kalibutan. Dili kanunay malipayon, dili kanunay hapsay, dili kanunay malinahon. Nga dunay nagkalain-lain mga panahon nga among pagatubangon sa among makinabuhi, Ginoo. Tudloy kami Ginoong Hesus nga makapangita kanimo. Mutsampit kanimo. Muduol kanimo. Magapangayo kanimo. Tudloy kami nga makabaton kami dakong pagtupag salig sa imong pulong balaan ug sa mga saad, Ginoo. Ikaw dili gayud mobiya kanamo, nimo talikod kanamo, Ginoo. Tungod kay ikaw may kahangawa kanamo nga imong katawhan. Ginoo, liguna ang imong katawhan sa lang pagtupag salig kanamo, Dios. Ning mga adlaw sila kinabuhi, Ginoo. Liguna ang imong katawhan, Dios. Ipasinati kina Ginoo ang iyong pagkamatuod daanon sa ilang kinabuhi. Pinagi sa iyong pagtubag, sa pag-ampo, pagtagbo sa mga pangandoy, tinuha sa kasing Ginoo. Paghatag sa mga butang, ilang kinahal sa matag adlaw, aron sila mabuhi pa nina kalibutan, Amahan. Salamat, Lord, sa proteksyon, sa panglawas, sa kinabuhi, sa makatawhan, Ginoo. Gamita pa, kining iyong makatawhan Diyos, alang sa buluhaton, Ginoo. Tabangi, ang matag-o sa Diyos, nga magkinabuhi, Ginoo, kimutan sa imong tubangan, ang putli, ang mga kasing-kasing gunahon na, Ginoo, o magatuman sa imong kabubuton, O Diyos, Ginoo. Salamat, ni makatawhan. Ngayong panalinginan, Ginoo, nga nang mga tinud-anon sa pagpangita, kanimo kaunay, sa imong kinabuhi, o kasiligan sa imong kinabuhi, Ginoo. Amo ikaw giday, himay ikaw namang ipasalamatan ug among pasilunggan, Amahan. Pinaagi kang Hesukristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen ug amen. Atong palakpakan ang Dios. Adto ta sa atong communion. Naamay atong mga communion material.